Gagaan ang inaasahang daloy ng trapiko sa bahagi ng junction ng bayan ng Calasiao patungong syudad ng Dagupan at bayan ng Santa Barbara matapos simulan ang paglalagay ng traffic lights na proyekto ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang isang kooperatiba. Bagamat nakatakdang matapos ang proyekto noong April 27, 2025 ay hindi pa rin ito nagagamit hanggang sa kasalukuyan. Ngunit inaasahang magagamit na ito sa susunod na buwan. Ayon kay Adolfo Dacayanan Jr., ang Public Order and Safety Officer o POSO Supervisor, malaki ang maitutulong ng traffic lights upang mapagaan ang trabaho ng kanilang mga tauhan, lalo na tuwing matindi ang init ng araw o kung umuulan. Anya natututok na lang sila sa mga violators. Dagdag pa niya, sa kasalukuyan ay nakakaranas sila ng mabigat na trapiko tuwing peak hours, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon, at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga poso ay naka-duty mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon at muling bumabalik mula alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, katuwang ang mga kapulisan dahil hindi buong araw ang kanilang duty. Malaking hamon umano ang pagsasaayos ng trapiko lalo na tuwing araw ng Lunes at Huwebes na siyang market day sa bayan ng Calasiao, kung saan lalo pang dumadaloy ang mabigat na trapiko. Bali, inaasahan po namin na gaganda na po yung flowing ng traffic, ma'am, pag meron na po yung traffic light. Tsaka giginawa po kami ng konti pag kunwaring ulan o kaya maaraw. Bali, ang babantayan lang pa namin po yung mga violators po, ma'am. Bali, ang expect po namin baka by next month po, ma'am. By next month? Yes po, ma'am. Yes. Bali, wala na pong wala na pong mga priority, pero ang mauna na po yung masusunod po yung traffic light na po, ma'am. Wala na po yung priority sasakyan na ipapago. Ang masusunod na po yung traffic light po, ma'am. Mga madaming pasaway na drivers po, ma'am, pag hindi pa sila nakago, pinipilit, tapos sinisigawan po kami, ma'am. Kaya nagtitimpay na lang po kami, ma'am, para walang away. Bali, hinahaba na po namin yung pasensya po namin pa para wala na pong away. Yung halimbawa, hindi pa sila yung gigogo. Sila yung gusto nila maguna kagad, kaya nagkakaalitan yung driver tsaka yung mga poso. Kaya nagtitimpay na lang po kami, ma'am, para walang away. Mga peak hours, ma'am, 7 to 9, tapos mga 11 to 1, ganun. Tapos sa hapon na naman uli po, ma'am. Yung pang umaga po, 7 to 1, tapos yung pang hapon po, 1 to 7 po, ma'am. Pag matraffic po, ma'am, nag-i-extend po kami ng konti pag gabi. Kasama namin po yung mga pulis po doon, ma'am, tinutulungan din po kami yung mga pulis po. Dito mga sa bayan, ma'am, ang traffic lang po ang pag-araw ng palengke po. Lunes tsaka Huwebes po. Meron din po mga 7 to 9 pag may pasukan. Pero pag walang pasukan, hindi masyadong matraffic po, ma'am. Sa mga drivers na daran dyan sa may junction, pag tisis na lang po, malapit na pong mag-operate yung traffic light po natin, yun lang po. Ang proyekto ng installation at repair ng traffic lights ay may pondong 10,346,863 pesos and 96 centavos at sinimulan noong November 28, 2024. Sa kabila ng pagkaantala, positibo si Dacayanan na sa oras na gumana ito ay lubos nitong mapapadali ang daloy ng trapiko at magiging mas ligtas ang kalsada para sa lahat. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!